kaya tayo. Kahit upo ka lang doon, tara. Kahit upo ka lang. Kasi nung kinuha namin itong bata na to sa kanyang nanay, ay talagang nagwawala. At ang sabi pa ni tatay, na problema siya, na pag nandoon sa kanyang bahay, ay magkapit barangay lang sila, baka lulusubin ng nanay, baka kukunin ulit. So yon mga kababayan, mga kabarangay, ito na po yung ending po, yung final na nangyari about sa anak ni tatay. Ano pangalan ni anak? Yon, ito na po yung ending sa nangyari sa pagpa-check up natin kay Angelica. Maya-maya lang makakausap natin si tatay at siya rin mismo ang magpapaliwanag sa atin lahat dahil kami po ay nag-a-assist lang. Pero syempre mga kababayan, kahapon umalis kami sa Pangasinan tanghali, and then maghapon magdamag kami dito, and then ngayon time check po is 11:30. So ganun kahirap mga kababayan kasi sa dami ng pasyente medyo mahaba-haba yung pila natin, pero thanks to God nabigyan ng gamot at nawa na magtuloy-tuloy para sa ikabubuti ng ating pasyente. Tay, good morning. Tay, kumusta yung kumusta yung paghihintay mo? Okay naman po, kahit matagal, mahirap. Opo. At least kahit papano na-check up nila yung bata. Tapos ang sabi po nila sa akin doon sa loob, nung gusto ko po sana siyang i-admit. Oo. Ang sabi po ng doktor sa akin, hindi po natin basta-basta ino-offer yung ganung pag-admit agad-agad, sabing ganun sa akin. Sabi ko, Dok, bakit po? Kasi based on sa testimony mo doon sa behavior ng bata, sabi po ng doktor sa akin, yung ganyang pong kaso, hindi na po yung gagaling totaling as in gagaling, sabing ganon. May time din po kasi na pag sinumpong ulit yan, babalik ulit din kayo dito. Kayo lang din po ang mapapagod na mapapagod. Ang mangyayari lang po dyan, mabibigyan natin siya ng gamot, pampakalma. Yun lang ang maalis natin sa behavior ng bata, yung pagiging pagwawild niya, yung panggugulo niya, pambabato niya. Bibigyan natin siya ng reseta na para pampakalma sa isip, sa behaving na sabing ganun. Kaya hindi na natin siya pwedeng i-admit kasi kawawa lang po yung bata pag naihalo natin sa mas malala pang sitwasyon ng kumpara sa kanya, sabi po sa akin ng doktor. So ibig sabihin hindi pa siya malala masyado? Hindi pa daw naman po. Kaso nga lang yung ano niya, wala na po talaga siyang yung totaling mapipix na gagaling. May posibilidad daw po kasi na yung ganyan mga kaso, babalik at babalik din daw po yan. Parang sabing sa madaling salita po, susumpong-sumpong. Tapos sabi po sa akin nung doktor, gaya po niya, pinanggagalingan nyo pa po, malayo. Paano pa po pagka limbawang naubos na yung gamot, babalik ulit kayo sa amin. Kaya sabi ng doktor, re-resitahan ko na lang po kayo na in case na maubos yung gamot, pakita na nyo lang yung reseta, pwede kayo bumili sa mga ibang bilihan ng gamot, sabi po sa akin. Hindi po, Dok, sabi ko po sa kanila, yun ang pong sinabi sa akin. Nakausap ba siya ng doktor? Hindi po siya sumasagot. Hindi siya sumasagot talaga? Nakausap lang po siya pero wala siyang response na anumang sounds. Tango, iling lang po siya. Yun lang po, binigyan po ako ng reseta. Pati gamot po. Tapos ang sabi sa akin, sa follow-up check-up daw po, babalik po kami ng March 4. Okay. Itong taon na din po na to. This coming March. Opo. Sige, ganito tay. Alam ko, puyat, pagod ka. Ganon din tong ating team. Maganda, kain muna tayo bago tayo mag-usap sa lahat. Ano? Opo, sige po. Paano siya? Kakain din siya? Niyayaya ko po, ayaw po niya eh. Tinapay lang po ang kinain niya. So, dyan lang muna siya. Opo, kasi gusto niya rin siguro matulog. Di rin daw po yata gano'n nakatulog sa gabi. Talagang ganun po talaga. At least tayo, nakita mo rin kung paano yung trabaho namin. Mahirap. Ganun po talaga. No? Pero yung sinabi ko tayo, hanggat tayo lumalaban, hanggat tayo hindi sumusuko, walang imposible para kay God. Di ba? Tao lang din yung mga yan. Kumukonsulta lang tayo sa kanila, pero ang totoong pagkakatiwalaan natin si God. Diba? Okay, so sige, kain muna tayo at mag-uusap tayo ulit pagkatapos kumain. Alam ko nagugutom ka na. Okay?
Tara, kain muna tayo mga kababayan, mga kabarangay, at marami pa kaming pag-uusapan. Especially, sige tayo, pasok ka doon. Especially po sa nanay nung bata. Kasi nung kinuha namin itong bata na to sa kanyang nanay ay talagang nagwawala. At ang sabi pa ni tatay na problema siya na pag nandoon sa kanyang bahay ay magkapit barangay lang sila, baka lulusobin ng nanay, baka kukunin ulit. Kaya nga po nagpumilit si tatay or humingi ng nag-ask ng help sa amin para makuha yung bata dahil hindi niya talaga kayang kunin na siya lang. Pero maya-maya lang malalaman natin kung ano magiging desisyon ni tatay, kung ano ang plano ni tatay about sa kanyang anak. Dahil si tatay pa rin ang magde-decide kung ano ang desisyon ni tatay, yun po ang masusunod. Ano nga kaya ang mangyayari mga kababayan? Samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng video ito. Maraming salamat. Pagkatapos po ng kain na ito, tutulak na naman kami papuntang Pangasinan. Sige po. Tara. Sige na, kain na. Malayo-layo pa yung biyahe natin. Doon po sa may corner. Nilaro po siya ng isang pirasong dinapay, kinain din naman po niya. Pero nung bibigyan ko na po siya ng pangalawa, busog na po siya, ayaw na daw po niya kumain. Yung pinipilit po namin siya, ayaw na talaga kumain dahil busog na raw po siya. Tapos ano nga po pala, nabigyan ko rin po siya ng ubas, nakakain po rin siya ng ilang piraso. Tapos nung bandang uli, ayaw na rin po siguro, nabusog na rin po. Ilang po lamang kinain po niya. Ano lang? Kasama yung bata, paano po kayang gagawin natin? Ikaw, nung nakita niyang wala yung bata, umalis din daw. Wala pa namang update sa akin, basta siya nasabi lang po sa akin is nandun daw siya kagabi, nagpunta raw daw po siya kagabi. Anong status, anong ginawa niya nung napunta doon? Hindi na po nila nasabi yung detalye, basta nabanggit lang po na nandito yung nanay ng bata. Ilang po ang nasabi na sa akin, kasi hindi na rin ako makapag-chat dahil wala na po akong Wala ka ng load, sige po. So, anong decision mo? Hindi ko nga po alam kung paano mangyayari ito kasi hanggang pag nakita niya yung bata na naabutan natin dun yung nanay niya, hindi rin yung papayag na hindi niya maiuwi yung bata. Magwawala din talaga po yun. Hindi ko nga po alam kung paano ko step ang gagawin. Hindi ba po pwede tayo na ilagay mo dun sa loob ng bahay mo yung bata tapos hindi mo papapasukin? May right ka naman na hindi papasok yung ibang tao. Ganun na mangyayari kasi baka mambato-bato doon sa ano yun, kasi sa kay kuya ko na bahay kasi yun eh. Baka mambato-bato, tamaan yung mga salamin nila, magalit sa akin yung kuya ko, ako pang awayin ng kuya ko. So, sa ngayon, ano yung naiisip mong Parang ganun na nga na yung bata, ipapasok sa loob na hindi papapasukin yung nanay. Opo. Ang inaalala ko lang, baka magkaroon ng insidenteng magwala-wala dun yung bata, yung nanay. Huwag niyo isipin yun. Siyempre, Sana nga po. Kasi hindi yung papayag na hindi niya iuwi yung bata kasi sinundan niya po kagabi daw. Nag-chat din po yata yung site ni Geraldine na nandun nga daw po si Catherine. Catherine yung pangalan ng Opo. nanay ng bata. Opo. Sige tayo, tapusin mo muna yung kain mo po. Pagkatapos mong kumain, mag-usap tayo ng maayos tungkol dyan. Sige lang, kain lang tayo. Pasensya ka na. Opo. Ganito talaga, pagod. Hindi, naintindihan ko naman po talaga. Hindi ganun kadali.